Balita naman po sa Metro Manila mga kapatid, nararanasan ang peak holiday traffic sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Yan po ay ayon mismo sa MMDA. Ngayon lang? Ngayon lang sila nagbalita mukhang mawawalan pa tayo ng trabaho dito ha. Taga-balita na lang sila. Ang tanong, anong ginagawa sa traffic? Alam na naming may traffic nga. Ngayon pa nga lang, tinatayang nasa 470,000 na sasakyan ang dumadaan po sa EDSA kada araw. Pwede raw madagdagan yan. Kung may ilang paaralan pang magdedeklara ng Christmas break o pwedeng mabawasan mga kapatid, pwede po yung mabawasan kung may mga paaralan nga na magdedeklara na ng Christmas break. Dumarami rin ang mga namamasyal at namimili sa mga mall. Dadagdag ang mga ito sa mga araw-araw na dumadaan sa EDSA para makapasok sa trabaho. Ginagawa na raw ng MMDA ang lahat para maibsan ang mabigat na trapiko. Lahat daw ginagawa Ipinagbawal na nga nila yung sale, hindi ba? Pero ngayon binabawi nila, hindi daw nila pinagbawal ang sale. Ano talaga? Ito mga kapatid, ipinatawag po ng Land Transportation Office o LTO ang mga sangkot sa karambola sa Skyway sa Parañaque po yan noong Biyernes. Inararo ng truck ang isang service vehicle at 4 pang sasakyan sa Bikutan exit southbound sa nasabing disgrasya. Isa po ang patay habang 5 sugatan. Sa investigasyon, napag-alamang iligal na ipinarehistro ang truck noong nakaraang taon. Ito na. Ayon po sa LTO, nasangkot na sa iba't ibang violations ng driver ng truck bago pa man mangyaring aksidente. Iimbestigahan din ng LTO kung mechanical o human failure ang sanhi ng aksidente. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck na nahaharap ngayon sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury, and damage to property. Naharang naman ng Bureau of Immigration ang illegal surrogacy trafficking sa NAIA Terminal 1. Nabisto po yan matapos inspeksyonin ng BI ang travel documents ng 2 biktima. Nadiskubring peke po ang mga dokumento. Doon na umamin ng 2 biktima na nai-recruit sila para maging surrogate mother at babiyahe po sana papuntang bansang Georgia. Nasa kustodiya na ng Interagency Council Against Human Trafficking ang mga biktima. Iniimbestigahan na kung sino ang umano'y recruiter ng 2. Kamakailan lang ay 13 Pinay din ang pinatawa ng 4 na taong pagkakakulong dahil sa pagiging surrogate mothers dyan po sa Cambodia.